Hello sa lahat, magandang araw mga sir, mga boss, at sa mga kapwa ko barbero. Meron akong i-share na sa tingin ko is useful masyado para sa atin. Kung kayo ba ay namomroblema sa inyong clipper na cordless, na sira ang board, ganito ganyan, hindi nagagana. So ngayon ipapakita ko yung ginawa kong conversion sa aking clipper na kaya ko siyang paandarin at kaya ko siyang i-charge na kahit na wala ng board. So totally is gagana pa siya kahit na wala na siyang board. So ito yung ginawa kong conversion ng clipper or ito yung clipper na ginawan ko ng conversion na sinasabi ko. At ito naman yung charger na ginawa ko sa kanya. So ngayon ipapakita ko sa video kung paano ko siya ginawa. So tapusin nyo ang video na ito para malaman nyo ang details kung paano ko ginawa. So ang video ay magsisimula pagkatapos ng intro na ito. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know. Okay, so ito yung clipper na ginawan ko ng modification. Ang ginawa ko dito is nirekta ko yung battery sa motor. Kasi nasira yung board nito. Ang advantage kapag nakadirekta yung battery sa motor is mas lalakas yung RPM ng yung clipper. Ramdam ko talaga yung kaibahan niya mula nung ginawa ko ang conversion na ito or ang modification na ito. So ito, na-open ko na siya. Hindi ko na video yung actual na paggawa ko na modification nito kasi nga nahirapan ako. Kasi pati sa paghinang is nahihirapan ako. Kasi nga hindi tayo electrician, hindi tayo sanay sa mga hinang-hinang na yan. So ito yung ginawa ko. Battery, motor. Wala nang board. Tinanggal ko yung board. Ayan, makikita ninyo mga kapwa ko barbero, wala na siyang board. Ito ay Kimi na cordless. So ipapaliwanag ko ngayon or i-demo ko kung paano ko siya ginawa. So as you can see, wala na siyang board pero bandarin natin. Yun. Tumapon na yung bolt. Ayan. So ayun, umaandar siya, di ba? Kahit na walang board kasi nga naka-direct yung battery. Ang isa pang advantage nito na nakadirekta yung battery sa motor, aside sa lalakas yung RPM ng motor, is mas matagal malubat yung battery. Yun yung na-observe ko kasi nga kapag may board pa is marami pang dadaanan yung battery. Yung electricity ng galing sa battery. So marami pa yung dapat initin na parts sa board para dumalo yung kuryente papuntang motor. Alam naman natin na kapag yung electricity o kuryente na dadaloy sa isang metal is kailangan uminit muna yung metal or talagang iinit. Normal lang yan kapag dinadaluyan ng kuryente ang isang conductor nung tamang pronounce niyan, yung daluyan ng kuryente is iinit. So yun yung cause na madaling malubat yung battery. So ito, mayroon akong isang board ng dati kong clipper is ginawa ko siyang charger. Kasi mayroon akong in-order sa Lazada, hindi pa dumarating na charger. Ito ipapakita ko na lang sa video. Yang ganyang charger. So gagawan ko yan ng
conversion din. Ganito yung gagawin ko sa kanya. So, maya ipapaliwanag ko kung paano ko ito ginawa. So, ngayon dito muna tayo sa clipper na ginawan ko ng conversion na direkta sa battery. Ganun pa rin, mayroong pa rin switch. Ang ginawa ko nito is hindi mo na need tanggalin ang battery para i-charge. Parang ordinary din. I-charge mo sa kanyang charging port. So, paano ko ba ginawa to? So, ngayon i-share ko to sa inyo mga kapwa ko barbero at sa mga hindi barbero. Ngayon, ang motor at saka yung battery is may dalawang polarity, which is negative and positive. Yung negative na linya is tinap ko sa switch. Itong black. Ayan, black yung linya. Yung black na portion dito. Ayan. Tsaka itong green. Yan yung negative part ng battery. Tinap ko siya dito, hininang ko. Hindi, nilagyan ko ng masking tape na lang para mas secured. Hindi mag-ground. Dumaan siya sa switch. Ayan. And then sa switch, papuntang motor. And then yung positive naman is nandito. Ayan. So, kung makikita nyo, may color red sa loob na wire. Napakaiksi lang kasi yung nalagay ko. Ayan. Pakita natin sa video. Ayun, kung makikita nyo. Ayan o. Dito. Ayan, sa loob may wire dyan. So, tinap ko siya dito. Ayan. Diyan siya nakahinang ngayon. And then, yun na. Kapag naikabit mo na yung positive at negative from motor to papuntang battery, is okay na yon. Ang sunod mo na naman gagawin is itap mo na naman muli. Tap mo yung charging port. Ganun pa rin sa positive at negative. Ayan eh. Negative. Itong black na to, negative. And then itong red, doon sa positive. Ang function nito is dito na magcha-charge yung battery. Dito na natin i-charge. Hindi na kailangan nating hugutin. Para yung function niya is katulad pa rin ng natural. Kagaya nito. Itong clipper ko na isa nito. Ito is stock pa ito. Hindi ko ito ginalaw. So, yan yung andar niya. Same model lang yun sila. Yan. Tapos yung andar ng isa. Mas feel ko na mas malakas talaga ang RPM nito. Kasi mapi-feel naman natin yan sa vibration. Then yun, kung nasundan nyo mga kabarber na kapwa ko barbero, ulitin natin. Yung positive negative, itap natin sa motor at switch. Yung positive, nasa sa inyo na yun. Kung saan yung gawan nyo ng switch, either positive or negative. Sa akin, negative na part. So, yung positive, tinap ko sa positive na part ng motor. Yung motor, walang problema. Wala namang polarity yan. Kahit saan mo itap yan, iikot pa rin yan. Doon, ang problema lang nga, reverse at forward yung iikot. Pero walang problema yan. Ma-reverse man o forward yung ikot ng motor mo, is gagana pa rin yung clipper mo ng properly. So, yun na nga. Kapag natap na ang positive sa motor, and then yung negative ng motor, itap sa switch. Yan. Dito sa negative. Positive, direct sa motor. Yung isang halimbawa sa positive ng motor,
doon mo na-tap yung positive din. Of course, doon positive to positive talaga. And then negative ng motor, gawa ng switch. Ayan. So, papunta sa negative ng battery. So, yun na. Proceed tayo sa charging system niya. So, ito yung charging system niya. Yung negative. Sundan nyo maigi ha kung gusto nyong gayahin ang setup na ito. Ang negative, ayan, nagka-tap na sa negative. And then, ang positive, doon sa positive ng battery. Para ito sa charging system. So, yun na. At sana nakuha nyo yung paliwanag ko. Ano pa ba yung i-discuss ko? So, itong ginawa kong charger. Ito is board ng isang clipper na nasira din. So, ginawa kong charger. So, ang ginawa ko, yung output ng board na papuntang motor, ito, nandyan, sa likod niyan, yan, ito, positive at saka negative. Nandito yung part niya. Basta, mayroon tayong makikitang wire na galing sa motor papuntang board. Ito yung itatap nyo. Positive at negative pa rin. So, ang gagawin nyo lang is, kung mayroon kayong charger na luma, ito. Ayan. Ito yung idugtong nyo. Ayan. Kasi ito yung ilalagay nyo dito sa clipper. Yan pakita ko siya ngayon sa inyo na magcha-charge siya. Yun, umilaw. So ngayon, wala pang charging na nangyayari. Kasi nga, wala pang pumapasok na kuryente. So, kung yung charging port ng old na motor is nilagay ko dito. Ayan o. Ayan, galing sa may sign na positive. Ayan, positive. Tsaka negative. So, dito ko siya nilagay. And then, ito is lumang shaver ko, electric shaver. So, ginawa kong housing ng charger na ginawa ko. So, nilagyan ko ng butas para makita ko kung ilang percent na yung battery kapag ako yung nagcha-charge. So, ngayon, ito may charger. Ito is isang charger na nakasaksak na. So, ang gagawin dito is isasaksak natin ito dito sa dito. Ayan. Huwag nyo i-directa to doon sa outlet. Siguradong sasabog to. Ayan. Ayan o. Ayan. Nagcha-charge siya, di ba? 70%. Ayan. As of now, ito muna yung ginamit ko. Baka may magsabi na parang tanga naman, ba't hindi nalang nilagay yung board dito sa clipper. Hindi ko nga siya nilagay kasi madaling malubat. Kasi kita mo naman yung dami niyang dinadaanan ng mga metal. Talagang mabilis malubat yan. Tsaka lalakas yung motor kapag direct eh. Yun yung advantage kapag direct sa battery. So ayan. Yun. So itong charger na ito is temporary ko lang muna. Kasi yun nga, may in-order akong charger doon sa Lazada. Gagawin ko din ng vlog yun kung paano ko siya modify. So abangan nyo lang kung paano ko gawin. Tanong naman, paano kung walang ganito board? Paano siya magcha-charge? So ang solusyon is yung charger na in-order ko
doon sa Lazada. Yun ang gagawin kong charger. Pwede naman gamitin nyo yung flashlight. Di ba mayroong mga rechargeable na flashlight? So baklasin nyo yun. Hanapin nyo yung connection from board to battery. And then, yun ang gamitin nyo yung charger. Pwede yun, yung mga flashlight na rechargeable. Kasi sa loob niyan, mayroon mga battery na katulad din nito. So yun lang. Diskarte lang. Ayan. So, kung hindi nyo nasundan mga sir, mga boss, is pwede kayo mag-comment at pwede nyo akong i-PM para mabigay ko yung katanungan nyo kung paano ko ito ginawa. Okay, so natapos na yung conversion na ginawa ko. So, ngayon is ipapakita ko yung product o paano siya mag-work or working ba talaga. So, ngayon, mayroon akong dalawang clipper dito na katulad or parehong model. So, ngayon, check natin, sound check natin yung pagkakaiba ng kanilang lakas at saka tunog. So, try natin tong stock na clipper na hindi ko pa nagawa ng modification. So, sound check. Teka lang, maingay yung trap. Okay. Sound check. Ayan, mayroon pang charging indicator. Ito yung nagawan ko ng modification. So, sound check. Ayan, wala nang charging indicator or battery indicator. Stop. Modified. Stop. Modified. Yun. So, lumakas ang RPM at feel ko talaga na lumakas din yung vibration niya. So, yan. So, magkaiba lang nga ng blade. So, ito na. Natapos ko na yung minodify kong charger para sa clipper na ginawa ko din ng modification na tinanggal ko yung board. So ngayon ipapakita ko siya na totally gumagana talaga siya. So ito. Ayan. Tapos yung luma kong charger na sira na yung board ng charger. So ito ginamit ko yung cord niya. So ngayon isasaksak ko ito. Ayan walang halong daya. Walang camera tricks. Ayun. So ngayon, kailangan natin yung working charger is isasaksak natin dito. Wag na wag nyong ida-direct to or gawan to ng outlet, saksakan, tapos i-direct niyo sa board. Sasabog to. So ngayon, mayroon akong charger dito na nakasaksak na. Di aabot. Ito lang. Oops, ito lang, hindi aabot. Ayan. Kita ko na lang sa video. Oops. Ito, hindi pa rin abot. Ayan, ito. Kung nakikita nyo, ito. So ngayon, isasaksak ko siya dito. Ayan. Ayan. So ayan, nagcha-charge na siya. Ayan.
So, ilang porsyento? 60%. So, ayan. O, di ba? Gumagana. So, yun. Sana sundan nyo ang ginawa kong tutorial. If ever hindi nyo na sundan, sisikapin kong gawa ng actual na conversion. Mayroon ba akong isang clipper dito? Ayan. Walang battery. So, gagawan ko ng tutorial paano ko i-tap yung wiring niya papuntang motor. And then sa charging port niya. Sana makita din ninyo kung paano ko gawin. Nang sa ganun is mapakinabangan nyo. Okay? So yun mga sir, mga boss, kung inyong nagustuhan ang video na ito, baka naman pwedeng maglambing mga sir, mga boss. Paki-like and subscribe sa aking YouTube channel. And paki-press na rin yung notification bell para maging updated kayo sa mga bagong video na i-upload ko. And huwag nyo kalimutan pala na sundan yung part 2 ng sinsya na maingay sa labas. Huwag nyo kalimutang sundan yung part 2 ng video na ito dahil doon ko gagawin yung charger na i-modify ko din. Yun. Sinsya na uutal tayo. I-modify ko din para sa clipper nito na ginawan ko ng modification. So, hopefully magawan ko ng next vlog yung video na yon patungkol doon sa modification ng charger. Ano pa ba yung sasabihin ko? Yun na lang mga sir, mga boss, at sundan nyo na lang. At maraming salamat at hanggang sa muli. Kita-kits sa next video na aking gagawin para sa part 2 ng video na ito. So yun, paalam mga sir, mga boss.